Toyota Motors, hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa buong mundo rin, sila ang number one car company. At least in terms of sale, and syempre, naging number one sila dahil sa kanilang quality, reliability, and dependability. At dito sa video na to, pag-usapan natin ang Corolla Altis GRS Hybrid Electric Vehicle to be specific. Para sa mga hindi nakaalam, Corolla ang nameplate na pinakamabenta sa buong mundo. Try nyong i-google kasi ako tinry ko muna para sure at ma-fact check ko ang sarili ko para hindi ako masabihang Toyota fanboy. Kahit sa totoo lang, medyo. Another fun fact nga pala regarding sa Toyota Corolla, before dumating ang Toyota Vios ng mga early 2000s, Toyota Corolla ang mga taxi na gamit dito sa Pilipinas and even sa ibang bansa nga like Thailand dahil sa kanyang dependability and low cost of maintenance. So I think that says a lot regarding this nameplate. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. Nung unang nilabas ang Toyota Corolla GRS model, para to sa non-hybrid lang. Pero ngayong taon na to, nilabas nila ang GRS na pang-hybrid. Unfortunately nga lang para sa mga taong katulad ko na ayaw masyado ng puti dahil dumihin, itong Toyota Corolla Altis GRS hybrid variant comes only in platinum white pearl mica. Yung iba siguro walang issue dito dahil mahilig sa puti, clean look, pogi look. Pero for sure, merong ibang tao na ayaw ng puti, kagaya ko. So, limited ang choices at least for the Toyota Corolla Altis GRS variant na hybrid. Sporty yet executive pa rin tignan ang Toyota Altis kagaya ng mga ancestors nila na Corolla. I'm not sure if the lines and curves is nakatulong sa aerodynamics pero sa totoo lang, napakalaking dagdag sa pogi points nito. And syempre, dahil top of the line model, all LED lights ang mga ilaw dito sa harap. As for the engine naman, kakaiba ito sa non-hybrid variant kasi aside sa electric motor na pinapatakbo ng hybrid system niya, ito ay merong 1.8 liter na engine as compared dun sa 1.6 liter engine ng mga non-hybrid models, which is very similar yung kanyang tuning with the Corolla Cross. Check out my previous video for the full review ng Corolla Cross nga pala. So, do the math, in terms of horsepower and newton meters of torque, halos pareho siya ng Corolla Cross but in a smaller and lower to the ground na sasakyan. Kung hindi pa obvious, ang ibig sabihin nito, mas sporty i-drive itong Corolla sedan compared dun sa crossover na version niya. Lastly, kung paniniwalaan mo ang figures ng Toyota, city driving nito will yield 24.4 km per liter, yung highway driving naman 22.2 km per liter, then yung combined 22.7 km per liter, which is very exceptional if you ask me. On the sides, meron siyang 17-inch wheels na napaka-pogi talaga para sa mga sedan. Although minsan is ganda to kasi pag nalulubak, ramdam na ramdam mo yung mga imperfections ng daan dahil manipis yung kanyang goma. Black na rin yung kanyang mga side mirrors and nandun na rin ang kanyang mga turn signal lights which is beginning to be the standard nowadays. Sa gilid niya, meron din nakalagay na hybrid badge para alam ng mga enforcers na ikaw ay hybrid at exempted sa number coding, which I think mas madaling maintindihan ng mga enforcers kasi alam nila ang konsepto ng hybrid. Unlike yung HEV badge na nasa Toyota Yaris Cross ngayon. HEV means hybrid electric vehicle pero sa totoo lang, baka hindi pa ganun ka-familiar lahat ang mga enforcers dun sa badge na yan. Something I dislike nga lang pala dito sa gilid is yung kanyang chrome door handles and chrome bits sa bintana. Pero ako lang naman yun. Here in the back, dahil ito ay hybrid and GRS variant, ayan, meron din siyang badging ng hybrid and GRS. And nalimot ko palang banggitin kanina sa harap, pero
gone are the days yung blue accent na logo ng Toyota para sa mga hybrid sasakyan nila. Ngayon kasi, parang katulad na siya sa Fortuner na parang all black lang and very executive and classy tignan, which is a good plus for me sa totoo lang. Mas bagay din yung black on white kesa merong kang blue accent na Toyota logo on a white car. For safety bits, meron siyang 2 rear sensors and camera at the back. As part din yan syempre nung kanyang 360 camera view. Very usable yan dito sa bansa natin kasi let's face it, hindi naman ganun talaga kalalaki ang parking spaces natin even at your home or even at the malls and office parking. For the trunk space naman, napakalaki nito for a family of 3, 4, or pwedeng 5. Enough yung space to stock up yung grocery, good for 1 or even 2 weeks. Then for overnight or weekend getaways, enough space to para ilagay yung mga overnight or over the weekend bags. Then as for the spare tire, meron siya nun, thank God. And full spare siya kaya kagaya siya nung manakabit na gulong sa 4. Plus, amazing din yung lalagyan ng jack and tools niya. Sobrang organized tignan. Entering the rear seats, similar sa other Toyota models, combination siya ng soft plastic materials, hard plastic materials, and soft leather padding, which is very good kasi yung mga bagay na palagi naman nating hinahawakan or nasasandalan, nandun yung malambot na part. Then for the things na hindi naman natin masyadong hinahawakan, nandun yung matitigas na part which is okay lang naman. I think durable sila and madaling linisin. Dahil ito ay GRS variant na sporty ang datingan, meron siyang red stitchings sa sides and syempre dun sa kanyang full leather seats. Aside sa battery holders on both sides of the door, meron din siyang armrest sa gitna kaya I think best talaga to para sa 4 passengers lang. Wag na mag-try magsiksik ng panlima kasi medyo masikip na. Plus, dalawa lang yung kanyang aircon vents, standard kagaya ng iba. So, best siguro na maghati na lang sa tigisang air vents yung mga pasahero sa likod. Similar sa other Corolla, ito ay merong ample headroom din kaya kahit siguro 6-footer, hindi masyado claustrophobic ang dating sa kanila dito. Entering the front seats, meron siyang black piano finishes dito sa door handles which I really don't like kasi fingerprint magnet sila. Maganda sila tignan pag malinis pero dumin kasi ang mga yan. For the driver's seat, meron siyang automatic adjustments and meron din tong lumbar support na adjustment which is very good for, let's just say, seasoned people like me during long drives. Yung lumbar support kasi, yung mga bata hindi masyado makarelate dito pero on long drives, medyo nakakangalay kasi yung sa likod at sumasakit na pag long drives. Even sa stop and go traffic, kung ilang oras kang nakaupo, malaking tulong yung lumbar support na yan. More piano black finishes ulit sa kanyang shifter which is, well, it is what it is. We have the 3 drive modes, Eco, Normal, and Sport. And syempre, meron din siyang EV mode dahil nga hybrid variant to. Meron din tong electronic parking brake and auto hold na sobrang laking tulong sa parking that we call EDSA or C5. That's for stop and go traffic kung hindi nyo na-gets yung joke ha. Dampened ang kanyang glove compartment which says some class and quality for this car. Then yung kanyang vanity mirrors, both on the driver and passenger side, meron din silang mga ilaw. So malaking tulong yan sa gabi pagka nag-make up yung pasahero or yung driver. Unfortunately, yung aircon controls nga pala nito, hindi pa siya dual zone. Plus, yung kanyang napakalumang tignan na CRT type na head unit, napakalaki ng bezels. So, it's really time to change some of the Corolla Altis interior features. But at the very least, this vehicle offers very good safety features. The standard 7 airbags are there, ABS and EBD, immobilizer, etc. etc. Pero nandyan din kasi ang TSS which is a passive and active safety features ng Toyota. Now, the only question that is left is, sino ba ang mga bibili netong Toyota Corolla Altis Hybrid? Yes, hybrid siya, pero sedan siya. Sa dami kasi ng crossovers na nagsisipaglabasan at pagpipilian, bakit ka pa kukuha ng sedan kung meron namang Corolla Cross Hybrid?
and yung recently labas na Toyota Yaris Cross? Well, to answer that question, I think meron akong sagot dyan. Unlike crossovers, sedans are not practical, in part kasi mababa ang kanyang ground clearance. Hindi siya ganun ka-versatile kasi hindi ganun kalaki yung kanyang trunk space. But I think yung mga taong bibili ng mga hybrid sedans, kagaya nitong Toyota Corolla Altis, are those people na naghahanap ng driving feel ng sedan kasi at the end of the day, walang tatalo sa comfort and driving dynamics ng sedan. Even me personally, kung naghahanap ako ng hybrid sedan, itong Corolla Altis CRS Hybrid is one of the top cars na titignan ko. Yun ay kung meron nga lang stock ang Toyota. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsasabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.